Isa to sa inabangan ko sa buhay ngayong 2025. Cripply versus Ban. At ban ako dito, tapos idol ko din si Cripply. Pero ban ako dito. And ito yung sa tingin ko ito yung pinaka kaabang-abang sa buhay na matchup. Eh nakita ko, parang naging issue to. Kasi si Enigma naglabas na naman ng... Hindi ko tinapos yung pagkabasa. Tatapusin ko yan pagkatapos nito. Panoodin ko muna to. Hindi ko pa to napanood. Parang may nagsabi na panalo siguro sa pagkakalam ko sa mga komento dito sa baba. Daming pabor kay Cripply, pero ang nanalo dito is si Ban. So, let's go. Tingnan natin. Alam ko, magandang matchup to. Tapos parehas sila ng style, parehas sila ng kaya malakas mag-multi. Alam niyo na, parehas sila ng style talaga. Hindi to style clash. So, masubukan talaga natin dito. Yung family tree ni Ban nanonood, so medyo mahirap talaga. Sobrang sarap sa pakiramdam dahil nakarating ako ng round 2 na sa buhay, tsaka si Cripply pa yung kalaban ko. Tapos sobrang ganda ng lineup ng gubat niya yun, kaya yun, kinakabahan syempre. Tingin ko tatakbo to sa masayang laban na sana ma-perform namin yung pyesa namin parehas na maayos. At yun lang, sana masaya. Tingin ko tatakbo yung laban namin sa Kupalan. Mag-flow yan si si Cripply. Parang wala akong masyadong baon ng mga ganun. Basta malupit po tayo na maangas, mabisa, may tira. Paiba-iba siya ng cadence eh. Parang hindi sa isang round mga 5 klaseng cadence yung ginagamit niya. Hindi siya kaya nabiwili yung tao, tingin sa estilo na yun. Tapos grabe yung rounds ko ngayon, pan-GL. Kumbaga, yung round 1 ko, train of thought yun eh. So yung round 2 ko, pang-beatroom. So sasayaw-sayaw ako. So yung round 3 ko, pang-martial. So mag-i-English ako, Taglish. Si Cripply, marami namang pwedeng maanggulo kay Cripply, kaso nahihirapan ako kung saan anggulo yung pipiliin ko kasi dapat malakas eh. Dapat malakas yung pipiliin mo na anggulo eh. Kaya ito si Bans, malakas siya pumili ng angle kasi eh. Doon siya lamang eh. Para matalo let's go, tingnan natin. Mahirap talunan si Cripply. Man, kutang ina mo ka. Ayop ka. Yawa. Sana pinaghandaan mo ako na maayos para pag natalo ako, syempre maging entertaining pa rin yung laban natin. Kaya gagawin ko rin naman yung part ko para maging masaya yung battle ito. Tingin ko medyo tagilid ako sa'yo kasi isa ka na sa mga top 10 na yun eh, pero... Humble si Ban talaga eh. Humble na pala Ban. Let's go. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin bumiyahe mula Maynila pa at bumiyahe labas ba ng Cebu at Visayas para magsama-sama tayo lahat dito ngayong gabi sa Mariners Court. Fleta pag-ingay para sa parating nating labaro. Shoutout sa lahat ng mga represent kulang. Mga bagong labas, mga bagong disenyo, sa lahat ng tulong at suporta, Ice Beat, Dark Horse Clothing, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown Manila, Flip Top Beer, syempre tikman yan at Unhinged, Ulap, Linya, lahat-lahat kay John. Para sa Isabuhay 2025, sa kanan ko, Naga City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Tagway mo'y kung sa amin daw mabuhay. Hindi kumukuha. Underground Rock Battle League unang Philippines. 11-4 yung record ni Cripply, no? Not bad. Tayo rin bukas from Quick Cut. Pero Lapu-Lapu City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Ban. 5-0 si Ban! Woo! Soy Jazz, Pharma, J-Block, Diapers Clothing, Yellow Immersion Clothing. Pag nag-champion si Ban, para siyang si Mot eh. Apres Ubek, Funky Monkey, PH, Kimorik. Nanalo ng Parang si Mot yung standing undefeated. Ililibaw na. Si Cripply, ito ang hurado natin para sa Isabuhay 2025 Battle. Gubat 15. Unang banat, pakinggan natin. Cripply.
Hindi na ako magre-rebat. Mga minamahal kong ayasid, pagpasensyahan nyo na kung minsan ako'y sobrang likot. Ako'y magpapakumbaba at handa sa inyo na maglingkod. Basta wag nyo lang sa akin gagawin yung ginawa ninyong emote. Game? Bago ko'y bodybag si Van, nasa crowd madaming kapamilya. Like kung putang inabanlag pa rin si John Leo. Slant eyes. Yun yung punchline, putang ina yan. Akala ko corny na no? Okay, lumanding pa din. Akala ko yun na yun. Signature line talaga ni Creeply talaga. Di talaga mabubura, man. Slant eyes. Ako na nag-volunteer, mga repa, para patunayan sa social media na di na kailangan ng 100 men para gulpihin tong gorilla. Mali ka nang nakasalubong mo, Cesar. Ikaw dito yung makuko, lata, ikay napasubo, bata. Papatayin kitang sobrang brutal, mukha mo'y masuso, gatan, ikay matututo, yawa. Sa mukha hiwa, tapos hila, sugat, bubo, kaka, sabay hawak sa ulo, hawak sa baba. Sumasayaw-sayaw no? Ganun si Bandin Tangina mo, monkeypox! Nag-iisang Okay. lineup ng isa buhay, tapos home court. Sabotahe, buwisit! Tangina, flip-top, kala ko PSP lang yung scripted. Pabor sa undefeated. Pero di ikaw yung tinatalakay ko. Ito'y partida kasi hindi ka pare yung kahanay ko at di ka uubra kahit ganapin pa to sa loob ng bahay nyo. Tangina, ano lalamang mo sa akin? Bars? Jokes? Flow? Tingin mo ikaw ay sasapat? Estilo ko'y parang isang buhay 2025 kasi kayang-kaya ko lahat. Sa isang aspeto ka aangat. Kaso yung malas mo tol sagad, sa crowd ka na nga lang lalamang, master of crowd control, panatap. Yung laban... Kasi home court doon ng Bisaya. Parang nasa Cebu. So lamang si Bandon pagdating sa crowd. Pero man, master of crowd control. Ano ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Mukha kayong hindi magkasundo na silverback. Rap. Sa crowd ka na nga lang lalamang, master of crowd control, panataba. Yung laban nyo ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Mukha kayong hindi magkasundo na silverback. Di ko, yun? Silver. Di ko alam yung ano yun. Parang Planet of the Apes yung laban nyo, mga gago. Sobrang pangit ng laban nyo, dapat pareho kayong talo. Hindi kayo sikat ni Cancer! Aware din pala itong tangan to. Yung banat mo nakaraan, buti maaga mong napagtanto. Sabi mo di kayo magkakampyon ni Manda, buti alam mo. Tangin ang pangalan niyan. B-A-N. To the game. Tunog laro kung susumahin. Amateur na naman yung mamamain. Hoy, B-A-N, welcome to NBA Moments ka sa akin. Di ba aswang ka? Kaso tinatakwil ka ng pamilya mo, pare. Kasi sa family tree nyo na aswang, ikaw lang yung mukhang kapre. Total, ibabayas nyo ako. Puta lahat kayong mga Bisaya, mga aswang ka! Huwag mo silang idadamay kasi sila Huwag mo silang idadamay kasi sila aking mga friend. Namamotivate to si Gago pag nagpo-post si GL ng Ascend. Tangina tong aswang supalpat. Ang lakas si Creeply, no? Lumalakas yung charisma niya. Kunting galaw, kunting napahiyaw yung crowd. Tangina tong aswang supalpal
pag lumapit. Pag ako nagtanghal mapanganib, aswang ka lang pero ako dito yung manananggal sa bracket. Oh! Bars! Woo! Kahit mahaba yun ha, kahit mahaba yung setup dun ha, pero lumanting ng maayos. Ang ganda nun. Ako yung manananggal, wordplay sa Tagalog manananggal. Tanggal sa Bisaya. Oh. Tanginang isa buhay to. Yung bracket ko, alanganin. Mga tatalunin ko, MP3. Ban, puta, pag ako nag-champion, disrespect pa to sa akin. Oh! Buti pa si Mot. Buti pa si Six Threat. Mga nakalaban bigatin, kaya pangalan nila nag-boom. Mga Bisaya daw ay katulong. Di ako naniniwala kasi ito yung simple truth na kung yung Bisaya katulong, batong mga dudong pa yung tinutulungan ko magka-million views. Oh! Putang ina mo! Ang sarap mong sumbatan! Gusto ko yun ha. Mautak si Cripply doon ha. Nabali niya yung ganyang angle. Nabali niya na hindi pa ulit-ulit pakinggan. Hindi ba niya yung thoughts? Whew, solid na. Views! Putang ina mo! Ang sarap mong sumbatan! Lamikay kayaw yawan. Maswerte ka kasi kalaban mo, putang ina, isang YouTuber. Sa mga subscribers ko dyan, hello! Di ako nakikipag-usap sa mga 10k followers below. Okay na yun. Baka yung page mong pamboplox, iyapang mo dito sa gubat. Wala akong respeto sa page ng mga MCing walang blue badge. Ano, is it too much? Kaya kitang i-body bag sa batilat sa soap med. Tingin nyo dito, new god versus vlogger na current? Versus vlogger na current? Pas kaya ba ng new god sumabay sa content? Okay. Ang galing talaga bumili ni Cripply ng angle tsaka joke na yung kaya sumay, yung relevant sa ngayon na panahon. Whew. Tapos ang galing niya mag-build up sa kanyang social media kasi yung angle na yan, ganyan talaga yung content niya eh. Ganun siya sa content niya eh. Bye. Aswang daw ako! Mahirap ako. Huwag ka masyadong maghangin. Paano maging aswang ako yung ulam namin asin? Oh, solid. Oh, okay. Oo, puta! Bobo talaga, no? Ganda ng Sabayan ko rebat. daw siya sa content. Gagawa kami ng content. Ganda ng rebat ni Bandon ha. Talagang freestyle talaga. Bobo talaga, no? Pasok yun. Sabayan ko daw siya sa content. Gagawa kami ng content ng asawa mo. Upload ko sa Pornhub. Ayun na ito. Ranggon game? Saan ba yun? Di ba pinakyo mo si Linya Sandehas? Di ka matinag, awit. Lahat ng sinasabi niya ay may dinadawit. Kaya nilagay ka niya sa gubat para sa isa buhay, maalis ka matik, mag-disappear like magic kasi dinamay mo si Linya Sandehas, gagi. Yan ang pinakamamahal na kabit ni Arik. Pare, mali ka ng babaeng napakyuhan. Alam mo bang kahit kabit yan ni Arik, crush ko yan? I love you! Pinicturan ka lang na nangodigo. Nagalit ka na. Bitter. Inaasal mo pa palagi si Alarik, iparehas lang kayo cheater. Oh. Nangongoligo.
nangangabet. O diba? Same boss. Cheater din naman ako. But we're not cut from the same cloth. Kasi ikaw yung tipo na cheater na reader ng linya sa stage pag nag-brain loss. Ako naman yung tipo ng cheater sa CF pag click o to kill naka-aimbot. Pwede rin naman aim both. Ibang klase aking balak. Kaya tayo no sa ganong mga multis no. Kasi actually hindi siya yung multis na kung kumpara mo kanila Apex, kanila Looney. Hindi siya ganun ka parang parang alam mo na. Dahil pagdating kay Ban, yung multis parang rare lang sa kanya no. Parang ganun kaya tayo dun eh. Pero pag sila Apex lang yung magaganyan na multi, parang para sa atin, mahirap natin yung mga bara nila eh, kahit sobrang siksik na ng mga multi nila eh. Kasi in-expect na natin sa kanila eh na mag-multi talaga, dapat malupit talaga yung multi. Pero dito kay Ban, as a baguhan lang siya, rookie, yung mga fans is nag-aantay talaga ng mga multis niya. Kaya pag may multis siyang ibubuga, dapat tayo. Bot! Ako naman yung tipo ng cheater sa CF pag click o to kill naka-aimbot. Pwede rin naman aim both. Ibang klase aking balak. Para tron masungkit ka agad. Madadamay ka na dapat. Gits ng gamer aking shit. Hindi ang tore mababasag. Pagtapos pumatay ng crit, wasak patay ang barracks. Wow! Solid yun Dota bars yun Creeps. Tsaka Barracks Mega Creeps. Patay ng crit, wasak patay ang barracks. Rekta ang atake, hindi lilihis. Tatamaan ka sa critics. Paano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Tangina. Nakaw lang ang mga bara, pati flow na binato. Laging ganon ang tira mo, pinarody kahit ano. I-remind din kita ng lyrical ang ina mo na ang rule number 1, original ang linya mo. Pero bakit ginamit ko yun kay Sinyo na Okay, pero hindi. Bago niya sinabi yung ganyang style ni Sinyo, okay, pinakitaan niya muna ng original. Okay, bago niya yun, pinarody yun, hindi yung parody, yung ginaya yung ganun na line si Sinyo. Anong tawag niyan? Recycle. Ng lyrical ang ina mo na ang rule number 1, original ang linya mo. May react pa eh. Kita yung profile Bars mo page na, react mo pa? Napakaangat. Kita yung profile ng page niya. Napakaangas, nagtoga. Kaya sa battle rap, piling matalino kasi may hawak diploma. Kaso puro parody lang ang kanyang armas at obra. Sa akin ngayon magtatapos itong malakas sa kopya. Magnanakaw ng ideya. Iibahin niya lang yung verso. Ender ni Six Threat at Lanceta, pinarody pareho. Linya ng mga amateur sa liga, ginagamit niya sa duelo. Putang ina mo, Cripply, magnanakaw ka ng sombrero! Siya daw yung nag-champion na hindi sumasali na sa buhay. Wow! Heavy gut sa yabang. So pag nag-champion ka ngayon, 2 times champ ka sa unang beses na pagsalang. Grabe si Cripply mag-angas. Ganda na napiling palabas. Kaso ako yung urban legend. Huwag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon sinong pikon, sinong bala? Piling palabas. Grabe si Cripply mag-angas. Ganda na napiling palabas. Kaso ako yung urban legend. Huwag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng face mo.
Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay erase bro. Hindi tayo magkaantas kahit sa parody ang lay mo. At tandaan mo ako ang batas. Brrr! Makina na dito! Okay. Minamak ni Van yung malakas na estilo ni Creeply, yung pagpaparody. Hi. Kinayin ko. Ano? Ano po ka? Ganto pala yung crowd control? May nag-iingay na kaso, pamilyar na sa kinalayan, paanong di sisigaw ang tao? Patunay na kaya kitang lamangan sa mga lyrics na gawa mo. Pinatay tong puro parody, gamit parody. Yan ang original na plano. Solid yung content ni Van. May ano talaga eh. Kumbaga kung sa kwento, kung sa movie siya, may climax, may ender, ganun eh. Parang natapos talaga eh. May buong story na natapos talaga eh. Kay Creeply kasi doon, para lang mga idea na naipon, tas binato lang. Unlike kay Van na may kwento talaga. May panapos talaga. Kaya mas solid yung content dito ni Van sa buong rounds niya. Kaya round 1, ban ako doon. Dahil sa content ng kanyang lyrics. Yun. Kay Creeply kasi puro selfie bars, tas konting pambubuli kay Van. Pero paiba-iba kasing istorya doon eh. Unlike kay Van talaga na may storytelling talaga. May nagka-connecta talaga. Hanggang sa end. Solid yun. Tinakpan ko na naman daw yung camera. Uulitin ko, ginawa ko yun kasi may nagpa-Gcash. Hindi naman sana makikita yun, kaso pala picture yung isa dyan. Love you, Niña Sandeas. Tapos dinadamay mo yung shota ko? Eh yung shota mo mukhang kurimaw. Putang ina ng shota mong mataba na si AZM Bito Libaw. Pinanood ko mga laban mo. Nakakabwisit. Drag Fail yung ribat ni Creeply doon. Mahaba-haba, 23 seconds. king ban, mamumuna ng estilo. Stick sa isang anggulo. Tas magbibisaya ng paulit-ulit lang. Pag di tumama punchline, mag-a-adlib. Big mother tongue, dapat sa'yo pinapatay gamit yung chik-chik pakinggan. Chik-chik pakinggan. Ganto man. Pero ginamit na yun ni Manda Baliw eh. Isip yung MC pag 3 weeks walang bimbang. Pakina, di ba nung sinakop kayo ng Spaniards? Nabag-trip kayo mga packing shit? Pero maganda siya pakinggan pero parang hirap mo siya puntusan dahil nagamit na ni Manda Baliw talaga yan eh. Kung galit kayo sa Espanyol, dapat wala ditong Spanish bread. Tas pinagmamalaki mo sila Lapu-Lapu. Pak! You uwi! Pinakamaangas lang na nagawa ni Lapu-Lapu maging logo ng Dato Puti. Ay, wala na daw makikita si Nathan kasi wala nang natanaw eh. Buang ka? Wordplay mo, gulod ka din, dinadaan mo lang sa biro. At yun yung mali mo. Fuck shit, magpaka-outlaw ka man o bandit, sa akin tong ban. Dito. Buang ka ha. Kala mo yung ganyan papalag sa angkin kong talino? Uy, napure, angkin kong talino.
Wordplay. Angking. Naalala mo to? Ang lit ng Panis yung stage. 1-2 sa jiu-jitsu at karate. Kaya ko nun, ang gusto ko, magkombo ng marami. Loko-lokong dinadaan sa tono yung atake. Ang bobo mo, timang to, di mo ko dyan madadali pag hiniraman at ginanapan ko yung tunog mo, pare mas. Masarap ako sa tenga pag dumali, parang ungol lang binubok. Kingsing na baraki. Tulad mong gonggong, kakainis, huwag ka na sumali pag ako nag-flip. Binubok kingsing na baraki. Tulad mong gonggong, kakainis, huwag ka na sumali pag ako nag-flu, brum brum, mas mabilis pa sa Ducati. Flow ko wala tsunami, sasabay ka di pwede para yung kinumpara yung Mitsubishi sa Bugatti. Tangin na ikaw dito yung iiwan ko na laughing stock sa akin pag babalik pa nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. Utak mong kung laging nagsi-feeling malupit, masakit, totoong kung usapang punches. Fuck, iiwan kitang naka-planking brad. Huwag kang pabibo, iho, hindi ito battle kundi ito'y demo. Pag si Tyson may bagong punching bag. Nagre-recall, nagtitikol, kilik si Lord, nagdinserol. Supot ka pa. Matutuli tong tanang feeling sa group belong. Lihim nitong pagjakulan ng pitong beses si Celine Dion. Pagtaglibog, may sisilipin tong bisong. Kahit CCTV on, magsisilpon, sisilipin yung silikon, sabay ungol sa telepon hanggang labasan yung titi ng messing sipon. Pak! Nakamulito yun! Ganun ka lang, putang ina mo. Sabi ni Sharon, ikaw daw yung Bisayang triple ah. Ayoko nga. Mukha yang kulangot si. Pero kung ganun, handa nyo na sarili nyo sa riot free kasi eto na Medyo mahaba yung angle na yun ha. Yung pagmamak niya sa flow doon ni Van. Medyo mahaba yun, nakain niya yung 1 minuto. Atagponis ka sa Kli at J-Bot G. Ako sa riot free kasi eto na yang kulangot si. Pero kung ganun, handa nyo na sarili nyo sa riot free kasi eto na pagtatagponis ka sa Kli at J-Bot G. If you ask me, bilog mukha ka talagang emoji. Tangina nung ako yung baguhan, tumatak agad kway ni chow, ganun to kalupit mag-isip. Nakilala ng konti kasi yung mga tao hindi ko tinitipid. Ngayong ikaw yung bago. Ano yung bago? Nung panahon namin di magkaka-hype, yung skillset mong pilit, may hype ka lang dahil sa putang inang underdog effect. Real shit, motherfucker. Dati, walang ganyan. Nung ako yung bago, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayon ako yung veterano, nagka-underdog effect. Putang malas ko naman. Sorry dyan. Karanasan ko mas malaman. Ako yung aabot sa dulo at mag-aabang pre. Mananatili kang mid-tier na nasa gitna. Bandi ka na aabante. Mid-tier. Nasa gitna, abante. Tangina yung ban, nasa gitna ng abante. Oo nga, no? Karera mo din naaabante. Nakasabay mo walang ya. Hit and run to malala kapag ako yung bumanggat. Ang ina mo, sasagasaan kita ng sinasadya. Ngayon, sinong pikong, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Hindi tayo magkaantas. Ako sa'yo'y mas malakas at tandaan niyong ako ang batas. Pinadala ng baras. Pinadala ng baras. Ano yun? Yung round 2 ni Cripply, kaya pa rin talunin sa round 1 ni ni Van eh. Wala masyadong mga malalakas na content doon. Yung malalakas na pinag-usapan ba? Kasi minak nang niya yung flow doon ni Van eh. Nung kalaban niya si Mandam Baliw eh. Tapos sunod is yun, may konting mga pinag-usapan. Para sa akin, hindi masyado lumanding yun. Pero tignan natin yung round 2 ni Van. Pero sa tingin ko, kaya lagpasan yun ni Van yung round 2 niya eh. Pero pareha silang malakas yung performance-wise lang pareha sila charisma, energy, delivery, andun lahat.
na. Pinadala raw siya ng baras. Hindi bagay sa mukha mo. Anong ako yung Bisayang Kriple? Ikaw yung ban na Bicolano. Oy! Comedy din kasi yung expression eh, no? Yung facial expression ni Ban kaya nadadala talaga yung mga tao. Easy. Bago ko simulan yung round 2 ko dito kay Kriple, na isang dakilang fake MC, taas kamay sa mga naniniwalang hindi chicken yung PM3. Anong MP3? Baka PM3. Chicken ka lang sa akin. Yan ay sinabi mo, tanga. Tapos malaman-laman namin yung PM3 pork barbecue pala. Ganda na Yung PM1 tsaka PM2, chicken yun. Kaya akala niya sa PM3, chicken din. Bobong panot. Ano bang pagkaintindi mo sa meaning ng PM, men? Puro manok. Nakikita ko sa comments. Binabash ka dyan, walang upas. Sinulit niya kasi yung kabobohan. Akala niya walang bukas. Isang komedyante, lagi na yung... Buka ng ina. Sinusulit yung kabubuhan, nakala niya walang bukas. Kita ko sa comments. Binabash ka dyan, walang upas. Sinulit niya kasi yung kabobohan. Akala niya walang bukas. Isang komedyanteng vlogger na yung katangahan, walang lunas. Ultimo hindi battle rapper, nakikitaan siya ng butas. Yung baboy, ginawang manok. Nang walang pag-alinlangan, di niya matukoy ng maayos ang likha ng kalikasan. Ngayon paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaiba? Kaanda ng bars na yun. Saktong-sakto sa gubat na laban na to. Grabe yun. Solid yun, man. Pero sana mag-iba na siya ng angle pagkatapos nito. Dami nang lumanding doon na punch na eh. 1 minuto niya naubos doon. So, madaming lahat yun lumanding. Pero sana huwag pahabain yun. Goods na yun. So, talagang solid. Ang kaibahan! Wala naman. Bura yung round to ni Griffith. Magaling na ito mangupal. Huwag ako hamunin mo. Sikat ka lang, halata namang madali lang natalunin to. Yung baboy, ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ang biko lang siyang papapuin ko. Grabe yun, man. Alam mo ba anong aray ng Cyril Manabat? Sa akin siya dapat. Hindi siya bagay sa'yo kasi mukha kang uncle naman niya na laging may hawak sa ari niya kapag nakakita na ng babaeng nag-crop top. Naalala mo nung second sight, boss? Na late ako sa airport? Kasi naginom ako before flight, tapos napadami yung Red Horse. Ito yung sumundo sa akin sa naiya, di ba? Naalala mo pa, pare? Gusto mo ipahawak yung batuta mo sa gwardiya na babae? Sabi ko sa kanya, rekta na lang tayo. Pero medyo mahaba to mahaba to na angle Hindi ba dito, pero pan. Yung about sa manok, solid yun, man. Daming lumanding doon. Yung sa hotel tol, huwag ka na masyadong makulit. Isa ka na sa mga big fish, huwag kang pumatol ng puset. Tapos pagdating namin sa hotel, ang pangyayari, ang lupit, kasi yung nagbabantay sa entrance, babaeng gwardiya na naman ulit. Pero ang di alam ni Kriple, inunahan ko na siya. Hanggang pag nanasa ka lang sa gwardiya ko, kinantot ko talaga. Para patunayan sa
sa'yo na. Sa akin di ka makasabay. Di ba gusto mo magkampiyon? Puso unahan kita bay. Lahat ng gusto mo at nais dadaan sa aking kamay. Tsaka ka lang mauuna kapag gusto mong mamatay. Di ba gusto mo makarima si Jonas? Kaso agarang napas lang. Gusto niya bumawi sa banlag. Pero ang ending niya banlang. Kaya wag mo akong paandaran na mga van bars naman. Marami na akong gasolina. Gas-gas na yan. Sobrang bilis, biglang na-stop. Di niya nababantayan, kakahanap niya sa banlag, ikay nalaglag sa van. Siya na yung mag-a-advance. Inyong prediction, Mintes, lahat ng pumusta sa'yo ay tila nag-settle for less. Gigisahin ko sa anghang tong paborito niyong guess. Di ko lang i-bring home yung bacon, pati yung Bicol Express. Round 1 at round 2. Banyon man. Klaro na. Tuwang-tuwa kayo ah. Nakakahinala. Sana all Bisaya. Tapos panay ka PM3, ang sarap mong masakal. Natural, alam mo yun, cashier ka sa inasal. Alam niyo bang famous to na vendor kaya dapat itong puriin? Sobrang sikat ng Apple niya, pwedeng i-add to cart sa Shein. Mahina. Mahina! Bago itulak yung kariton, mag-i-stretching. Gusto mo ba na mas kumita yung prutas mo, par? I-vlog mo Apple mo, tapos mag-promote ka ng sugal. Isipin nyo, si Easy Meal, sobrang hip-hop, tapos nagtitinda ng Apple. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Masakit Kahit yun na ah. hustler tong bisda, hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Ako'y nagpaka-cancer sa mala Steve Jobs, patay itong nagtitinda ng Apple. Wala kang maaani sa flip-top. Karir mo di nalalago pa. Magtinda ka na lang ng prutas banuka. Kasi buti pa yung pwesto mo doon, may makikita ka na bunga. Oo, masipag ka't di puro hilata, kaya may tsansa kang yumaman bata. Lagi mo lang tandaan yung kasabihang basta may tiyaga, may Bisaya. Magpalit ka na ng business. Total panay bale, kakianig, makapalit ng performance mo na Petix. Mag-advance ka na lang ulit kay Arik, ako na mag-a-advance pa semis. Dami ka pang kakainin na bigas upang ako ay masilat kasi kahit timbangin ka, ban, ikay wala pa rin bigat. Nasa taas ka ng poster dahil sa akin. Yun yung aking nasipat, pero pagtapos kitang ilaglag sa tournament, kalibel mo na ulit sila Mima. Undefeated ka at champion sa Rapolo. Tingin mo yan ay iyong ikinalamang. Congrats, champion ka sa ligang walang may pakialam. Alam ko kung paano lalamang sa hurado habang pinagtatawanan ka ng tao. At unbelievable kung mahuhulaan mo yung mga beso o iho kasi mas unpredictable pa ako kaysa sa champion nyo dito. Paano mag-joke si Van? Tatawagin sarili niya na pangit, makakuha lang ng atensyon. Sa bagay, ganyan mo kaya. Ganyan mo kaya mga hindi imbitado pag may kutilyon. Pag naiisip kita tuwing gabi, parang ayaw kitang sulatan. Nakaka-awkward ka isipin, parang kantutan ng magulang. Kahit banatan lang kita ng flip-top ka ng flip-top, wala ka namang laptop. May chance ka pang matalo. Kahit idaan natin to sa Comelec, hindi ka sa akin mananalo, boy. May palag ka lang kasi home court. Diba? May palag ka lang kasi home court, pero utak mo walang value. Kahit si Mayweather, tagilig sa'yo, basta dito sa gubat yung venue. Solid yun ah. Tayo na ikaw, tatalunin ako. Puta, are you serious?
Aba, ambitious. Sa akin di ka lalamang, mukha kang ang kayang ibaon ni Atom Cygnus. Madali itong ma-diffuse. Limitado ka umanggulo yawa. Huwag ka mag-aastang genius, hindi ka pa kompleto bata, parang 3 buwang fetus. Ganto ang yung weakness, wala kang ganto. Isa kang bullshit, sulat mo'y purong issues. Gusto mong jokes? Mukha kang crossbreed ni Righteous Phoebus. Tingin nyo makakatsamba sa akin to? Yan ay mintis fake news kasi ako ay laging may shock value parang SS ni Zeus. Itong underdog na mukhang pugita lang parang seafoods. Kaya tropa mong hurado repa di makamekos-mekos. Babadi bag kita kahit bago ka. Para sa bobo makaridus. Kaya kahit demonyo ka, hatid kita kay Papa Jesus. Yung estilo niya na 4-bar set at tol, tingin nyo papalag. Tas magmumulti ng mabuti pag nasuri lang sapak. Tas may papuri, what the fuck you? Pag ako nag-1-2, bilis nilang mahuli Brad kasi yung aking latsu parang pideya lang kiluni pagka-set up bars agad. Solid yung round ni Creepy ah. Yan ang Solid man. kaiba natin kaya semplang anaabno. Nung match katapat ko, tetembuang banibag to. Eardrum mo wasak bro, to ingram ratatakbo. Tapos na ako sa'yo, tayo nakalipram, galingan mo. Tarantado ka kaya, hindi ako nagpabaya. Magpapatalo lang ako kapag si GL nakasando mamaya. Yaw! Cashier daw ako sa mga inasal. Mali ka pare kasi janitor ako doon. At nakakatawa naman kasi ikaw naman ang lalampasuhin ko ngayon. Tinitira pa yung May rebat talaga si Val. Alata yung pagkabobo mo, natural. Okay na magtinda ng prutas kaysa nag-promote ng sugal. Oh. Kasi masama yung pagsusugal. Lalo na pagmamalasin. Tapos mangiimbita ka ng mga tao para sa sarili mong hangarin. Oh. Kaya nakakatawa naman kapag ipagkukumpara natin. Naghahanap buhay kami ng marangal, ikaw naghahanap ka ng buhay na sisirain. Oh! Wala na man. Patay. Oh, grabe. Alam na ni Bahan na panalo siya. Ay! Rebat pa lang na. Round 3 game. Wala, binabody bag. Laban nila ng MP3. Body bag si Creepy. Ninahit-lahit niya tayong mga beast sa hall. Tapos ngayon, kunwaring friendly. It's a me, Rakol. No! Huwag kang matakot sa Bisaya, Crispy. Dapat chill lang, tol. Mamaya, bibigyan ka namin ng crispy. Free Dakol! Crispy nga ko. Bakit di ba walang punto sa judge? Free kotong yung free Dakol, ha? Pero wag yung bugbugin si Crispy. Kahit nakakapikunto. Tingin ko kasi Bisaya din yan kasi parang batang digong, oh. Ang tigas tingnan, halatang-halatang, minsan lang tablan ng sipunto. Ang lakas mo manglait ng Bisaya, mas pang Bisaya ilong mo. Oh! Aswang daw mga Bisaya. Hindi lahat walang yaka. Hindi lahat. Baka ikaw kasi di ba representante ka ng Naga? Top tier daw to pag bumara. Tapos ganyan banatan, parang manda ang kathanya, panay lang katangahan. Aswang daw mga Bisaya. Para lang pagtawanan, ikaw nga tong taga-Naga, ang wak-wak mo naman. Body bag Piling man. Tagalog na Body bag. Bicolano, hindi bagay sa mukha mo. Isa kang Bisakol na taga Bicol, ang ina mo, Bisacolano. Laban niya kay MP3, ang daya ng ginawa niya ng pasabog. Linahit-lahit niya mga Bisaya para kampihan siya ng Tagalog. Ginawa din sa akin ni Manda yan, pero di ako nagpabaya at nagbistulang babala. May tinalo na ko rasista sa Manila, dito sa gubat pa kaya. Kapag Bisaya, probinsyano, mga Bano at Wik, padudungis, magsasaka, yan ang kanyang usual trip. Sige, ako ang farmer dito sa jungle, parang Dota shit. Hindi na crowd, kundi ikaw naman ang neutral trip. Ha? Ngayon ko lang siningit
Sa laban natin na pangungutya mo sa Bisaya para pilit kanilang tanggapin at ang react hindi magbayas. Itong si Cripply, maswerte pa din dito sa aking ipinamalas kasi mas pinili pa kitang patayin sa paraan na patas. Master ka sa crowd control. Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Umaasa ako sa sulat ko. Kaya sa judges ako panalo. Ikaw panalo ka lang sa comments, hindi sa boto ng murado. Ngayon pa lang, alam mo na ang kaibahan natin, gago. Nananalo ako sa taong nag-judge. Ikaw sa judgmental ng mga tao. Kasi puro ka lang suntok pamano, bugo, butalo, ulogan ako. Itulak ka lang, idurog ka na hulog, mistulak ka lang, nahulog na paso. Asa na tao ka lang tukmol, ngayon ay mabubugbog ka na po. Master ka lang sa crowd control, ako ang nagkukontrol sa laro. Di ba diring-diri ka sa Bisaya? Di ba't mo siningit sa Duramo? Yung ender ni Sixth Street na malinis magtrabaho. Kailan may di ko gagayahin? Yung ender na ginagawa mo, magpapatalo lang ako kapag hindi ako magpapatalo. Wala akong plano magkampiyon. But always ready bumangga. Kaya X ka na Cripply kasi dehens ka banta. may ender na siya, man. Tagline, may tagline dahil trending yun. Taunang beses kong pagsalang, hindi ko AJ nakata. Panoorin niyo kung magkampiyon, ha? Grabe si Van, man. Wala, panalo yun, man. Gubat 15! Panalo Cripply yun. versus Ban! Mag-iis pang beses para sa kanila ng pareho! Grabe, solid yun, man. Grabe si Van. Parang idol ko na si Van ngayon. Idol ko na si Van talaga. Iba-iba talaga. Iba talaga siya sumulat. Tapos mas lumakas siya dito. Compare sa round 1 niya. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin buong Gubat Si 15. Ban. Grabe itong mga laban natin. Moto ng Urado! 4-3! Advancing sa Isabuhay Tournament! Grabe no, dikit no? Pero ako parang ban lahat yun eh. Para sa akin ha. Yeah, continue natin. Mag-iay tayo lahat para kay Ban! Grabe, sobrang dikit. Yung laban na yun, okay, hindi ko masasabi na bias. Walang bias doon. Tignan nyo lang sa replay sana. Tignan natin yung judging kung ano yung ano nila, kung sino yung bumoto. Skip na natin explanation nila. Tignan lang natin kung sino yung bumoto. Bias! Lakas ng laban, tayo na. Tignan natin si Vitrom. Isa to sa artist na mataas ang level. Tingnan natin sino binoto niya. Ganun din dating yung laban, pero ang ginawa ko per round 1, binoto ko si Van. Sabi ko pwedeng clear sa kanya yun. Pag nagawa na yung role ng pagiging pangalawa, maganda yung mga battles niya na para sa kanya, kaya binigay ko yung round 1 sa kanya. Baga patay sila sa mga pantas at sa mga jokes sila, parehas na galanding sa mga tao. Ayun, tapos yung round 2 and 3, sobrang buhok ng mga detalye kung paano iboboto sila ng sila yung mananalo kasi alam mo yun, pwede ko pagkasiyan yung judging ko eh. Pero sa pakinggan ko kasi, mas maganda yung pagkakalaro ni Cripply sa mga angulo nila sa battle. Baga hindi siya naging ulit. Tapos si Van medyo may repetitive na angles na pakinggan ko. Tapos yung mga anden, kumbaga sa round 2, may magandang bawi si Crip sa tenders eh. Baga nagawa niya yung role na yun. Parang sa sinabi dito ni Vitrom, hindi ko nakikita sa mga sinasabi niya. Mas paulit ulit si Cripply ng angle eh. Sa round 2 eh. Naubos yung angle ni Cripply dun sa pagmamak ng yung flow ni Ban. Yung Lixilor nagtitikol yun. Naubos yung oras doon ni Cripply. Tapos hindi lumanding
ng sapat talaga. Hindi siya lumanding ng grabe. Impact ako ni Creeply yung round 23 para sa akin lang ha. Yung pag-classic na laban. So pero 4-3, ang inang yan. Yeah. Yo, MVP, binoto ko si P3, bakit si P3 yung... So, bakit si P3 yung pinajudge? Sana hindi si P3 kasi nakalaban yun ni Creeply. Tapos tinalo siya ni Creeply. So, parang yung mga tao magdududa dito. Na, kaya binoto mo si Van kasi tinalo ka ni Creeply. So, parang ang pangit tignan dito. Kasi sabihin natin hindi bias, pero yung mga tao may ganyan yung thinking. round 1, para sa akin, gumawa ko siya din. Round 1, Creep. Oh, yun. Malakas din naman si Van, consideration. Si Van doon, para sa akin yung konti. Lalo na dahil gusto kong sabihin na tabla, pero all in all, may ini-expect din ako kay Creep na Hindi niya na, okay, may in-expect siya ni Kay. na parang hindi niya Oo nga, hindi game to ni Creeply eh. Sa tingin ko din, hindi eh. Kulang talaga si Creeply dito eh. Tapos nag-beast mode si Van. courts, in my opinion. So, Congrats. hindi in my opinion. So, yun nga. Hindi Van. Yun, Take CD. Congrats. So, isa sa legend, tignan natin kung sino binoto niya. Congrats Flip Top kasi ang lakas ng event. Congrats kay Flip. Plan natin sa sa round 3 yung kasi parang nadalian ako i-judge yun yung round 3. Pinakamalakas na round yun ni Van. Kaya yung round 3 binigay ko kay Van. Round 2 parehas kuwela, parehas maraming tumatama na linya. Halos pantay no, pero tingin ko ang nilamang ni briefly sa second round yung the way kung paano niya sinulat yung round na yun. Kasi ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng rhyme. Kailangan ko siyang puntasan doon, no? Kasi Okay. So, yun. Para sa mga ay, mga legend na to eh. Sa kanila yan eh. Okay? Dahil sa technicals. Pero ako, dun kasi kay Van sa round 2, yung diin ng mga pinagsasabi niya doon. Yun. Yung breakdown ni hindi yung yung manok, tungkol sa manok. Solid yun, man. Lumanding yun kahit simple lang. lang rhyme, kailangan ko siyang puntasan doon, no? Kasi halos parehas lang eh. So kailangan ako maghanap ng kung saan nila. Siguro hindi na-convince si Tipsy D sa yung pambubuli na kabobohan tungkol doon kay Creeply na yung sa manok nga, yung PM3. Ang ganda lang ng pagkakasulat PM3 pala, PM3 nga. ng rhyming ng skins ni Creeply sa round 2. Bukod pa doon, napaka-clever nung round ender niya na on the spot na kung di ako nagkakamali basta yung line marking. Ang clever nun kasi yun ang malakas sa huling sinabi ni Van. Tapos naibalik niya pero sa dulo niya pa nailagay on the spot. Nabawi niya sa akin yun. So, round 3 kay Van, round 2 kay Creeply. Round 1, doon ako natagalan ako i-judge yun kasi pantay yun para sa akin eh. At na lang ako ng ang totoo niya kasi sobrang nahihirapan ako bigyan ng puntos. Yung yung 1/4 ng round 1 ni Van, nahihirapan ako bigyan ng puntos yung intro na yun, yung halos 1/4 nung round niya kasi alam naman natin na hindi na joke lang no, na hindi nga totoo yung angle niya, yung kay Ninya siya kay parang di ba kung gagawa ka ng gano'n sana medyo creative man lang. So medyo nahihirapan ako puntusan yun, tabla sana pero kailangan ko minus yun kasi kailangan kong pumili ng mananalo. Kaya round 1 bigay ko 3. So 2 and 1 and 2 kay Creep, tapos round 3 walang duda kay Van, pero binato ko si Creep. Lahat ng mga top tier na isa sa top tier si Tipsy D. Creeply siya doon. Tapos sa round 1, si Vitrum din. Isa sa parang top tier na din si Vitrum eh. Sa mga recent na mga battle parang top tier na yung dating niya din eh. Yun, Creeply. So, wow.
Parang siguro dito nagkagulo yung mga fans. Kasi yung preference ng mga top tier MCs, Creeply yung pinili. Round 3 walang duda. So bumoto kay Van. Siguro, ay halos pare sila ng style. Pero sa pagpili ng angulo, mas gusto ko yung mga napiling angulo ni Van. Okay, man. Siguro round 3, yun siguro yung pinakamalakas ni Creeply. Pero Creeply. Yeah, round 3. Yun yung pinakamalakas. creative yung pagkagawa ni Creeply. Maraming elements na nakalagay. Pero mas maraming quotable na linya si Van. Kumbaga mas Yeah, real. maraming ako natandaan sa kanya na malakas na linya kumpara kay Creeply. So, tapos isa pa yun na parang hindi ito yung Creeply na na napapanood ko. Okay. Parang may mas malakas na Creeply. So, at hindi ko nakita ngayong gabi yun. Yun nga siguro yung sinasabi ni Creeply na underdog effect. Ayun, binoto ko 1 and 2 si Van. Kaya yun, Van. Okay, isang top tier bumuto kay Van. Marshall ang binoto ko si Van. Dun mo isa rin sa mga laban na napakahirap dyan. So, Van dito si Marshall, isa sa Bisaya. Kasi parang So, continue tayo. Gusto ko dun makadinig sa mga Tagalog na mga explanation. Kasi pag sa Bisaya kasi na MC, baka sabihin kasi nila na, bias yan kasi Bisaya. Sana pag Bisaya maglaban, no, walang Bisaya na judges para hindi ma-issue. Ito, nakakatawa to eh. Nakita ko to sa TikTok eh. Sa Reels. Ayaw na mag-judge eh. Ang hirap sa akin. Unang banat siya. Cut. Ni Creeply. Yung parody lines, sobrang solid nun. Mas marami siyang punches pero talagang mas grabe yung effect para sa akin ng ginawa ni Van. Sobrang sobrang banat pa si Van. So, bali may siya, may recency bias din na nangyari. Tingin ko lang dahil mas tumatak. Tapos, kung totoo sila, love you. Kaya din kanila proxy din mga akong So, okay. Yun na yun. Para sa akin, ban din yun.